Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay One Piece PH at shoutout kay Roel Sampaga. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkalabas niya ng tent, nakita na niya ang mga tolda ni Han Sangkanbo sa di kalayuan, at ang mukha ng espesyal na sugo ay galit na galit, patayin. Patayin. Sinabayan ng mga pagsabog ng mga sungay, ang buong kampo ng mga lalaking nakaitim ay muling naglunsad ng pangkalahatang pag-atake. Para sa isang oras, ang labanan ng kahapon ay tila muling lumitaw sa harap ng lahat. Ngunit ang kaibahan ay kahit na may ganoong kalakas na pag-atake, wala pa ring gumagalaw sa tent ni Han Sangkanbo. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi masasabing nasobrahan sa tulog, pero parang naninigarilyo. Walang hadlang, at ang lalaking nakaitim ay ganap na hindi mapigilan. Ilang sandali lang, nakarating na ang hukbo sa tent ni Han Sanchen. Gayunpaman, alang-alang sa kaligtasan, matapos mapalibutan ang tent, hindi agad kumilos ang isang grupo ng mga tao. Sinamahan ng mga kasamahan at isang grupo ng mga elite, ang espesyal na sugo ay dahan-daang lumitaw sa entablado. Special Envoy, masikip na ang paligid, please give me instructions. Nagulat ang nasasakupan. Nagtaas ng mata ang sugo at sinulyapan ang mga nasa likod niya. Mabilis na kumaway ang ilang subordinate, at hindi nagtagal, nagsimulang gumalaw ang mga nakapaligid na tropa, at pinalibutan ang tent ng ilang layer ayon sa pinakabagong mga tagubilin. Kahanga-hanga, ang espesyal na sagong ito ay talagang napakatao. Tingnan mo ang pormasayon na ito, pabayaan si Han Sanchen at iba pang mga nalalabing sundalo sa tent, kahit na sila ay ganap na okupado at ang kanilang bilang ay doble, o kahit triple, hindi sila makakatakas. Oo, ang pagkubkob ng espesyal na sugo ay ganap na walang putol. Ito ay tulad ng isang malaking gear, magkakaugnay. Kung ang isang link ay nabigo, ito ay hindi mahalaga, at ang iba pang mga link ay bubuo. Sa katunayan, ang espesyal na sugo ay hindi lamang may ganap na kalamangan sa mga numero, ngunit mayroon ding estilo ng isang general sa sining ng digmaan. Ano ang profesionalismo? Ito ay profesionalismo. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga ang mga tao sa stand, na nanunood sa pormasayon ng kalaban. Walang paghahambing, at walang pinsala. Kung ikukumpara sa mga operasyong nakakataba ng panganihan Sanchen, ito ay isang tuloy-tuloy. Maya-maya, ilang subordinate ang paulit-ulit na tumango para kumpirmahin na walang problema. Sige, pasok na tayo. Kinawian ng espesyal na sugo ang kanyang kamay. Biglang sumugod ang mga sundalong napapaligiran ng perimeter patungo sa tent. Patayin. May mga sigaw ng pagpatay sa lahat ng dako. Para sa kaligtasan at para matalo ng husto ang kalaban, itong mga lalaking nakaitim na sumugod ay hindi magalang. Sinaksak lang nila ng random ang mga mahahabang baril sa kanilang mga kamay. Pagkatapos, ang mas maliksi na komando ay sumugod din sa tent, naghahanda sa pag-atake sa kalaban. Halika at hak sa kamatayan. Pero wag mong sabihing bobo sila pagkapasok, pati mga taong tumitingin sa labas ay bobo din. Hindi kasi nila narinig ang naisip nilang puff 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 pagkapasok nila. Sa halip, ito ay mga pagsabog ng hangin. Anong sitwasyon? Magsumbong sa espesyal na sugo na walang tao sa tent. Envoy, wala rin kaming nakitang kalaban. Hindi lamang walang tao sa tent, ngunit wala doon. Sumimangot ang espesyal na sugo, at magtatanong na sana, wala ba siyang nakita? Sa oras na ito, ang ilang mga sundalo ay lumabas na may ilang mga panakot. Envoy, marami kaming nakitang ganito sa kampo. Scarecrow. Hindi naman kumunat ang sugo, bigla niyang naintindihan. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mga tinatawag na figure na nakita niya sa labas ng bahay ay naging mga panakot. Bastard.
Galit na galit ang espesyal na sugo, at ang buong tao ay labis na inis. Buong gabi silang nagpuyat, nagtiis ng 2 gabi, at sa wakas ay nakaisip sila ng isang hakbang ngayon. Bilang resulta, tulad ng paglansad ng aksyon, ito ang resulta. Paano ang tungkol sa isang ambush? Paano naman ang pagbabago ng sitwasyon? Hindi naman. Siya ay ginampanan ni Han Sanchen sa loob ng 2 magkasunod na araw. Dahil sa takot, dahil sa tinatawag na katatagan, hindi sila naglakas loob na umatake dito ng 2 buong gabi. Ito ay sapat na kabalintunaan, at sapat na nakakainsulto. Damn it, hanggang ngayon, pinaglalaroan pala tayo ni Han Sanchen na parang aso. I'm so pissed off. Han Sanchen, you'd better not let me grab you, otherwise, siguradong dilaan ko ang balat mo at hihilahin ang mga litid mo, bastard ka. Nagalit din ang ilang kasamahan, ngunit pinaglaruan ng kaaway sa ganoong sitwasyon, ang ganitong uri ng kahihiyan ay talagang mas hindi komportable kaysa sa pagsampal ng harapan. Mas makapal ang balat ko at mas matanda ang laman ko. Kainin mo ba? Nang ang isang grupo ng mga tao ay walang kapangyarihan at galit, isang boses ang biglang dumating. Napalingon ang lahat, kabilang ang mga nasa stand, at lumingon kay Han Sanchen, at lahat sila ay natulala. Ano ang sitwasyon? Ang lokasyon ni Han Sanchen ay wala sa anumang nakatagong lugar, ni sa anumang mapanganib na lugar, nakatayo lamang ito sa isang mataas na lugar sa tarangkahan ng pader ng lungsod. Sa madaling salita, ito ay nasa bubong ng gusali kung saan nagpapahinga si Luo Jin. Pero ang problema, kailan ba nakarating ang lalaking ito? Bagamat nagpapahinga ang lahat kagabi ay sobrang tahimik naman kagabi kaya kung may gulo ay madali nilang marinig. Lalo na, nakaset off pa rin sa tabi ng lahat. Alam mo, bagamat sila ay tunay na manunood, kung tutusin, walang nakakaalam na ang espada ay walang mata. Sa makatuwid, palaging may ilang mga pribadong master ng iba't ibang mga manunood na nagbabantay sa gilid ng pader ng lungsod. Nagtutulungan sila sa isa't isa at bumubuo ng isang linya ng depensa. Sa normal na panahon ng digmaan, responsable ito sa paglaban sa mga hindi kinakailangang pag-atake ng digmaan, at kapag mas tahimik sa gabi, pangunahing nagsasagawa ito ng mga gawain sa pagbabantay. Ngunit si Han Sanchen ay ganap na walang kamalay-malay sa kanila, hindi lamang nakalusot, ngunit tumayo din sa ibabaw nila. Kung hindi pa nagsalita si Han Sanchen sa oras na ito, natatakot ako na mahirap pa rin para sa kanila na matuklasan ang kanyang pag-iral. Han Sanchen, nasa larangan ng digmaan, isang mainitin ang dugong lalaki, naglalaro ka ng dirty tricks, kung may lakas ka ng loob, bumaba ka at lumaban, hahayaan kitang magkaroon ng 100,000 sundalo. Tama, kung lalaki ka, magiging head-to-head ka at maglalaro ng puki dito, hindi ba nakakatuwa? Isang grupo ng mga kasamahan ang pinagalitan on the spot. Bahagyang itinaas din ng espesyal na sugo ang kanyang ulo at tumingin kay Han Sanchen. Sinabi ko Han Sanchen, gayon paman, maaari kang ituring na isang bayani. Kung masaya kang darating at lalaban ng matalino, hindi masasayang ang iyong pangalan. Para kang daga na ganito, kumbaga. Hindi ka ba masyadong nagpapakumbaba sa sarili mong pagkatao? Ngumiti si Han Sanchen, kahapon, nang matalo ko ang 10,000 libo, o kahit 100,000, bakit hindi mo sinabi ang mga ganoong bagay? Sa oras na iyon, inilagay mo lang ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti at kumilos na parang isang malaking buntot na lobo. Kung wala kang magandang IQ, sasabihin mo lang na ang ibang tao ay nagkakagulo tungkol sa mga babae. Bakit? Hindi ka pinanganak ng iyong ina. Sa isang salita, direktang itinikom ni Han Sanchen ang kanyang bibig para sa kanila. Han Sanchen, stop talking nonsense. I don't want to have any verbal disputes with you. If you have the guts, bumaba ka at lumaban. What do you mean now? Are you kidnapping the people of Yetian City? Ngumiti si Han Sanchen, hindi ba pwede? Lahat ng Ginoo ay nag-aaway, bakit ang hamak mo? Manakit ng mga inosenteng tao. Han Sanchen disdainfully, nakakatawa talaga kayo, mga inosenteng tao. Well, so what if I count them as innocent people? Hindi mo ba naisip na ilipat ng maaga ang mga tao mula sa Yetian City nang umatake ka dito? Kung hindi, ano ang ibig sabihin nito? Ipaliwanag, sa katunayan, hindi mo sila sineseryoso,
Ang sinabi ko, tama. Nagalit ang espesyal na sugo, at mabuti para sa lahat na maunawaan ang ilang mga salita, ngunit napakahiyang dalhin ang mga ito sa mesa. Han Sanchen, ang Yetian City ay isang lungsod, paano natin ililikas ang mga inosenteng tao? Paano ito? Pinalabas mo ang buong lungsod, maipapangako ko sa iyo ang isang kondisyon, syempre, ang kondisyong ito ay hindi maaaring maging labis. Ngumiti si Han Sanchen, paano tayo hindi lalayo? Halimbawa, bago kita maitaboy sa pagkalipol, gusto mong ipagpaliban ito ng 1.5 araw. Sabi ni Han Sanchen, mukhang napaka-interesante, ngunit mali ang ugali mo, dahil paano mo malalaman na ikaw ang nagtulak sa akin sa kamatayan, hindi ako. Once it is the latter situation, you give isn't the request tantamount to nothing. Ako ay malakas at malakas, matatalo ba ako sa iyo? May mga bagay na mahirap sabihin hanggang sa huli. Okay, then tell me a request, I'll listen, if you can meet it, I'm satisfied with you. Bagamat ang buhay ng mga tao sa Yetian City ay hindi gaanong mahalaga, sila ay pinatay pa rin kung gaano kahalaga sa ekonomiya o sinasaktan ang mga ito. Sa lungsod ng Yetian, pagkatapos ng lahat ng prioridad, tawagan kanyan. Ngumiti si Han Sanchen at iwinagayway ang kanyang kamay, hindi mo man lang matugunan ang pangangailangang ito, gaano kakalakas ng loob na banggitin ito sa akin. Gayunpaman, ang aking young master ay iba sa iyo. Ang mga tao ng Yetian City, hindi ako kikilos ng mag-isa, at ipinapahayag ko, ang kaligtasan ng Yetian City, paprotektahan ko ito. Pagkaraan ng mga salita, lahat ay natigilan saglit, at pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Talagang tawa ako ng tawa. Isang natalong general actually, tumakbo talaga sa aming lungsod at sinabihan kami na gusto niyang protektahan ang aming mga mamamayan. Han Sanchen, hindi ka ba tanga, di ba? Namamatay ako, alam mo ba kung ano ang pinagsasabi mo? Ikaw mismo ay isang putik na bodhisattva na tumatawid sa ilog, narito ka ba para sabihin ito sa amin? Ang isang grupo ng mga kasamahan, kabilang ang mismong espesyal na sugo, ay halatang puno ng pang-aalipusta at panunuya sa mga salita ni Han Sanchen. Malamig na ngumiti ang espesyal na sugo, Han Sanchen, wala kang mapupuntahan mag-isa. Kung gusto mong umasa sa depensa ng Yetian City para lumaban, sabihin mo lang, hindi na kailangang makisali sa mga mag-agarang bagay. Tama ang aking Panginoon na espesyal na sugo. Ang pagiging isang patutot at ang pagtatayo ng isang archway sa parehong oras ay lubhang kasuklam-suklam. At saka, paano kung makuha mo ang Yetian City? Ang Yetian City ay mga bakod lamang, at kung gusto mong umasa sa kanila para tulungan kang ipagtanggol, maaari mo ring tawagan si Lord Sheng, hihilingin ko sa isang tao na kumuha ka pa ng ilang kagamitan. Pagkatapos ng mga salita, nagtawanan muli ang mga tao. Ang pader ng Yetian City ay sapat na upang maiwasan ang hangin, ngunit kung ito ay gagamitin bilang pagtatanggol ng lungsod, ito ay isang malaking biro. Ang isang grupo ng mga manunood sa Yetian City ay lubhang nalilito sa pulong na ito. Isang segundo ang nakalipas, talagang naisip nila na gagamitin ni Han Sanchen ang lungsod para gumawa ng pagpatay. Anyway, hindi man lang iilan ang napipilitang kumagat ng tao sa sulok ng pader. Ngunit sa sumunod na segundo, sinabi ni Han Sanchen ang isang bagay na naging kalokohan nilang ikinumpara. Ito ang lahat ng mga bagay na kanilang pinanood, at ito pala. Oy, binago niya ang kanyang katawan at pumunta upang iligtas sila. To be honest, bagamat umaasa akong manalo si Han Sanchen, unti-unti kong nadiskubre na parang iba ang brain circuit ng lalaking ito sa mga normal na tao. Lasing ba siya at nagsasalita ng walang kaparirikan? Oo, nakikiusap lang ako na protektahan niya ang sarili niya, at pumunta para protektahan tayo. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, bakit, hindi ka ba naniniwala sa akin? Han Sanchen, talagang pinahihirapan mo kaming maniwala. Oo, ano ang ginagamit mo para kumbansihin kami? Huwag kang ang nakakatawa, bumaba ka at mamatay ka ng mabilis, tumalon ka ng unggoy, hindi ka ba talaga natatakot sa kahihiyan? Ngumiti si Han Sanchen, pagkatapos ay subukan. Kaagad pagkatapos, tumingin ng diretso si Han Sanchen sa mga tao mula sa Yetian City na nanonood ng kasabikan. Lahat, simula ngayon,
Pansamantalang gagamitin ko ang Yetian City. Kung mayroon man sa inyo na nagtitiwala kay Han, bakit nyo pa ipagpatuloy ang ginagawa ninyo, at ang mga walang tiwala kay Han, maaari kayong umalis kaagad. Hinding-hindi siya titigilan ni Mr. Han. Gayunpaman, kung hindi ka aalis ngayon, kung gayon, pagkatapos ng digmaan, mahihirapan kang umalis sa lungsod. Ang isang grupo ng mga tao ay tumitingin sa akin at ako ay nakatingin sa iyo, at hindi nila maiwasang walang balak na pumili ng isa mula kay Han Sanchen. Sa halip, pinipigilan nila ang kanilang mga ngiti at sinisikap na huwag tumawa ng malakas. Malamig na tiningnan ng espesyal na sugo si Han Sanchen, at sinabing, nakita ba ito ni Han Sanchen? Sinabi ni Han Sanchen, hindi ako bulag, at hindi ka bingi, di ba? Peklat, nandito na ang mga subordinate. Isara mo ang gate ng lungsod. Oo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, direktang dinala sa tagiliran ni Scar ang ilang kapatid, at direktang isinara ang gate ng lungsod ng mahigpit. Han Sanchen, may silbi bang isara ang pinto? Iyong pinto lang. Kapag na-take natin ito, sa isang iglap ay babagsak ito. Alam mo ba ang ibig sabihin ng itago ang tenga at nakawin ang kampana? Sa tingin mo ba ay maaaring harangan ng city defense dito ang level na ito para sa iyo? Tama na. Bilasan mo na at mamatay, huwag mo nang gawin itong mga walang kwentang bagay. Ngumiti si Han Sanchen, walang kwenta. Kung gayon, maaari mo pa rin itong subukan. Siya nga pala, hayaan mo muna akong sabihin sa iyo. Kung hindi ka makakaatake noon, ito ay isang malaking biro. Ikaw ang bahala, ngumisi ang sugo. Isang grupo ng mga lalaki ang naubusan na lang ng espasyo sa tent, nag-aalala na wala nang mapaglalabasan ng galit, kaya natural na ayaw nilang palampasin ang pagkakataong ito. Sige, gagawin ko ang gusto mo, mga kapatid, patayin mo ako. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!